nagkakaroon ng prior restraint, tinatakot mo eh. Eh sabi nga natin, kung yung mga vloggers, mga komentarista, lumabag sa batas, hindi mo na kailang patawag. Sampahan mo ng kaso at hayaan mo hukuman ang maglitis at magbigay ng desisyon. Sapagkat pag dyan sa Kongreso, ay talagang mapapahihiyain ka lamang dyan. At yun namang, ako naman, yun namang mga iniimbita, pumunta kayo, kayong matakot. Pumunta kayo doon at magdala kayo ng mga abogado nyo, ipakita nyo na kayo maninindigan. Bigat ang usapin at kailangang ma-resolve upang ang mga miyembro ng Philippine Bar o mga abogado ng juridikatura at ng publiko ay mabigyan ng giya kung ano ba. Kaya kami po ay nakikiusap sa Korte Suprema na kung maaari ay i-schedule ang oral arguments upang mas mabigyan ng liwanag yung pong mga argumento namin na inihain namin in behalf of Veronica Kitty Duterte. Paglabas at ipahayag natin sa kalsada na mapayapa ang kabalian ng ginagawa ng mga opisyalis na isinuksok natin dyan sa kapangyarihan na inaabuso naman nila. Mabuti naman at dalawa na silang nasa legal team. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan ng mga big shots na abogado dahil napakasimple ng kaso ng Presidente Duterte. Nag-uusapan lang dyan, may jurisdiction ba? Wala. Kahit saan mo tingnan talagang walang jurisdiction. Magsabatas dito sa atin, magsabatas sa kanila, talagang wala. Kaya para sa akin, madali lang ang kaso ni dating Presidente Duterte. Magiging problema lang kung yung ICC ay magiging patas kasi may problema talaga sila sa kanilang reputasyon. At baka para ipakita nila na sila ay buhay na buhay at hindi sila ang reputasyon nila. Ang marami na nag-aaklasan sa kanila at may problema pa sila sa kaso ng kanilang special prosecutor. Baka pagpilitan nila na may jurisdiction at baka alam mo na kung para ipakita na ang kanilang gilas wala, lalabagin nila kung anumang batas meron dyan. Kami po naghain ng petisyon na yan, representing Kitty Duterte. Ako at ang aking anak na abogadong si Attorney Paulo at yung kanyang associate na si Carlo Inigo Soriano. Yan po inihain namin sa Korte Suprema, tumihingi kami ng oral arguments. Sapagkat maraming bagay ang dapat na matalakay. Unang-una, gusto naming talakayin ang tungkol sa jurisdiction ng Korte Suprema. Sapagkat maraming nagsasabi na ito ay wala ng jurisdiction dahil wala na ang Pangulong Duterte nito. Sinasabi nila na ito yung moot at sinasabi namin hindi maaaring maging moot yan. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay yung illegal na akto, illegal na hakbangin na ginawa ng gobyerno at ng kanyang mga opisyalis sa pag-arrest ng illegal, pagdetining illegal, at pagdukot at pagdala sa Hague ICC na walang kagustuhan ng dating Presidente Duterte. Kailangan din mapag-usapan kung yan bang pamahalaan at mga opisyalis ito upang lamang na mawala ang jurisdiction ng hukuman, hahayaan natin na ilabas sa bansa ang isang mamamayang Pilipino para lamang mawala ng jurisdiction ang hukuman. Sabi po namin na hindi maaari yan. Otherwise, kung papayagan natin yan, palagi nilang gagawin yan. At bibigyan mo ng reward, gantimpala itong mga lumabag sa batas sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng isang mamamayan, pag-dukot sa kanila at itatapon mo sa ibang bansa. Maraming pag-uusapan dito sapagkat kahit na nasabihin mong kung ang desisyon man ay moot and academic, sabi po natin,
marami na rin desisyon ng Korte Suprema na kahit moot and academic ang isang petisyon, ito po ay pinakikialaman ng Korte Suprema. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung transcendental importance. Ibig sabihin, mabigat ang usapin at kailangang ma-resolve upang ang mga miyembro ng Philippine Bar o mga abogado ng juridikatura at ng publiko ay mabigyan ng giya kung ano ba. Kaya kami po ay nakikiusap sa Korte Suprema na kung maaari ay i-schedule ang oral arguments upang mas mabigyan ng liwanag yung pong mga argumento namin na inihain namin in behalf of Veronica Kitty Duterte. Ng DMW. Alam mo yung si Kakdak, wala akong katiwa-tiwala dyan eh. Kasi meron ng may history sa akin dyan. Dahil nung yan ay nasa ilalim pa ng Department of Labor. Ay nagreklamo sa aking airlines na ginamit natin during the pandemic, mga 83 million yata ang gastos. Pero hindi niya binabayaran. At pinababalik-balik niya yung mga airline officials. Hindi niya nilalabas. Ilang oras na nakaupo doon sa opisina niya. Ayang ilabas. Kasi naniningil nga eh. Ilang linggo na o buwan. So ang ginawa ko, tinawagan ko si Secretary Berlio ng Secretary of Labor dati. At sinabi ni Secretary Berlio, sabi niya matagal ko nang pinirma niya checking yan ha. Ayun, tinawagan niya. Can you imagine, matagal na pala yung cheque sa lamesa niya. Nasa drawer niya lang siguro. Kung hindi pa tinawagan ng amo niya, yung boss niya, hindi niya ibibigay. Wala mismo binigay. Kung biro niyo, anong ibig sabihin yan? Hindi maganda. Kaya hindi maganda record yun. Tataka ko, bakit yan in-appoint ng Presidente Marcos Jr. Yan, nakakasira sa kanya yan. Kaya wala akong kabilib-bilib sa akdak na yan. Dapat nga dyan, kasuhan. Sure, ano po masabi niyo dito, Attorney? Maliwanag ang aking posisyon dyan. Yung mga vloggers na iniimbita, yun ay lumilika ng agam-agam at maaaring sabihin mong lumalabag ka sa freedom of expression or of speech. Sapagkat nagkakaroon ng prior restraint, tinatakot mo eh. Sabi nga natin, kung yung mga vloggers, mga komentarista, lumabag sa batas, hindi mo na kailang patawag. Sampahan mo ng kaso at hayaan mo hukuman ang maglitis at magbigay ng desisyon. Sapagkat pag dyan sa Kongreso, ay talagang mapapahihiyain ka lamang dyan. At yun namang, ako naman, yun namang mga iniimbita, pumunta kayo, kayong matakot. Pumunta kayo doon at magdala kayo ng mga abogado nyo, ipakita nyo na kayo maninindigan. At alam mo, meron ding nagagawa yan eh. Kagaya halimbawa, yung fake na pulburon video. Ilang unang lumabas yung pulburon video, kung titingnan mo ang record ng aking programa, ang una kong sinabi, ako, questionable. Kasi sabi ko, kung merong fake na video nga, noong pa dapat nilabas siya. Yes. Pangalawa, sabi ko, unang tingin ko lang, parang hindi na si Marcos Jr. yan eh. Unang-una, yung buhok niya, hindi kanyang buhok. Siyadong high cut. Pangatlo, sabi ko, hindi naman nagsusot ng long sleeve yan. Lagi naka-shirt jack, yung ano lang. Kaya sabi ko, ako noong pa-questionable yan. Kaya sabi ko, ipa-authentic, gawin yung pa-examine yan. At may lumabas nga na hindi authentic. Ngayon, lumalabas na talagang fake pala sapagkat yung mismong AI pala. mismong isang vlogger na nagngangalang Pebbles Kunanan nagsumiti ng sinumpang salaysay na yung pala kinalat yung fake at alam niyang fake. Sangayon sa kanya isang abogado na matagal na nating binabatikos na wala nang ginawa kundi lumika ng publisidad para sa kanya, ng presentado. Kung ano-anong mga pinagmamalaki, pero wala naman, puro, kumbaga, walang binatbat, pero gusto lang na palaging nasa sa publicity
Yung pala siya ang nagpakalat. O kaya nga, hindi siya makabalik sa takot. O, yan grabe talaga, no? Ang sinasabi natin, kung tayo ay magiging kritiko sa pamahalaan, siguraduhin natin na yung mga kritisismo natin, unang-una, idadaan natin sa malumanay na pamamaraan. Kailangan, issue lamang ang pag-uusapan. Huwag lagyan ng personal. Huwag lagyan ng politika. Palaging kung issue illegal, illegal. Kung politika, politika. Pero bigyan mo ng malinaw na pag-aanalisa, pagsusuri. Huwag mo nang lagyan ng kung ano-ano pa. Kapag talagang binibigyan mo sila ng bala para ikulong kanila dyan sa Kongreso. Yan ang akin dyan. Yan, Attorney. Attorney Sal, ano po masasabi ninyo dito sa lumalalang kriminalidad? Ayan, kitang-kita ng taong bayan niya. Kasi ng panahon ng Duterte administration, walang ganyan. Yes. Talagang pinadapa niya ang kriminalidad. Correct. Pero ngayon, left and right ang kidnapping, left and right ang pag-hold up, pagnanakaw, ang droga, paano naman. Talagang may problema ang administrasyon dahil hindi nila natutugunan ang mga pangangailangan. Hindi kasi nila gayahin yung estilo ng dating administrasyon. Kaya hindi natatakot. Malaya silang gumawa ng krimen dito sa ating bansa. Yan. Sa pagdating naman sa usaping, sabi kasi, i-promote natin ang peace and order. Usaping promosyon naman. Attorney Sal, ano mo masasabi ninyo na na-promote si General Police Major General na, si Torre. At kabilang na rin sa na-promote ang spokesperson at 39 na mga pulis pa. Attorney. Hindi ko maintindihan bakit yung mga abogado ni Presidente Duterte, yung mga kasama niya dun sa Villamor, hindi lang papay ng kaso laban dyan. Kaya matanggal na yan sa serbisyo at maikulong. Yan ang... Agree ako dyan sa mga payag ni BP Sara. Kailangan yung nakaraan natin, tingnan natin kung paano yung ating mga kababayang Pilipino ay nagpakitang gilas at nagpakita ng kanilang kabayanihan upang ipagtanggol ang sovereignty ng ating bansa. Sana ay gayahin po natin yan. Hindi yung nananahimik na lang tayo sa ginagawang pagyurak ng ating sovereignty ng mga opisyalis na inilagay natin sa kapangyarihan. Attorney Sal, ngayong araw ng kagitingan, paano ba dapat natin ito gunitain sa kasalukuyan sitwasyon sa bansa? Paggunita dyan, hindi lang sa salita. Yan ang palagi nating sinasabi. Madali magsalita Pakita natin, magigiting yung mga ating lumaban sa Pilipinas ng panahon ng digmaan. Ngayon meron tayong bagong tinatawag na digmaan. Digmaan saan? Digmaan laban sa pagsuko ng soberentiya. Digmaan laban sa hindi pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yep. Digmaan sa paglabag sa saligang batas. Kailangan, pakita natin ang kagitingan natin sa paglabas at ipahayag natin sa kalsada na mapayapa ang kabalian ng ginagawa ng mga opisyalis na isinuksok natin dyan sa kapangyarihan na inaabuso naman nila. Yun. Yeah, bumibili ng jet fighter pero nagreklamo yung dating siguro active pa siya. Sabi niya, bumibili tayo ng mga jet fighters. Hindi naman natin training yung mga piloto. Yung mga piloto daw nila parang basta konti ang training. Pangalawa daw, yung mga spare parts, kumbaga, hindi napapanahon. Sabi ko, kahapon, dahil yung COMELEC ngayon, sila mismo, si Chairman Garcia, ibig nating marinig ba't nyo imbitahan ng ma-interview ko sa ating istasyon? Kasi, nagdadala sila ng mga application forms at pinapapirma nila yung mga botante, registered na yan. Bakit na yan? Meron na naman bagong registration. Pati yung online registration na yan. Bakit? Ano ba exactly? Ano bang layunin nyo? Kaya tuloy yung mga iba. Sabi niya, mukhang meron namang iniisip na pandalaya itong mga ito. Paliwanag kayo kung bakit yung ginagawa yan at bakit at this late. Kung talagang gusto niyo na linisin
ang listahan ng mga botante. Dapat noon yung pag ginawa yan. Pero ngayon nyo lang ginagawa. Eleksyon na sa Mayo. Isang buwan na lang. Eleksyon na. Una-una, mali yung with regards. Paulit-ulit na lang sinasabi mo, hindi ka natututo. With regard. Walang with regards. Para kayo si congressman dyan sa Laguna. Mali-mali. With regard, o kaya as regards. In regard. Ganyan. Ayan. Anyway, ano yung sinabi niya? Ano yung sinabi niya tungkol sa... Basahin po ulit natin. Ito po ang sinabi niya, Atty. Okay, i-correct mo na yung with regard. Yan. Walang question sa constitutionality kung hindi yung applicability. Mag-a-apply ba yung Section 17? Kasi yung iba, iniisip nila dahil under Section 17 ng RA 51, pwede raw na isuko ang isang mamamayan na kung nag-iimbestiga tayo sa isang krimen at inimbestiga ng isang dayuhang bansa, pwede na nating isuko. Ang problema nga, hindi nila sinunod yung Section 17. Unang-una, nakalagay, when national interest requires. O paano maging national interest yung isusuko mo yung isang mamamayang Pilipino? Pangalawa, bago mo isuko, kailangan padaanin mo sa proseso. Sa pamamagitan kung ano ba nakalagay sa tratado o treaty. Nakalagay nga sa treaty ng ICC. Kailangan bigyan mo ng proseso. Pumunta ka sa lokal na hukuman bago ang bansa ay isusuko ang isang mamamayan niya. Sinasabi, maging mapanuri kayo. Kayo'y manindigan ng mapayapa at lumabas na kayo sa kali at ipahayag ninyo ang inyong damdamin sa mga paglabag sa saligang batas at umiiral ng mga regulasyon na hindi sinusunod ng mga opisyales na iniluklok natin sa kapangyarihan. Ayun. Attorney, may nagme-message dito. Ano po ba ang iyong kanta sa Araw ng Kagitingan? Baka... Kanta? Pinapakanta po kayo, Attorney, Anong magandang kanta niyo raw po sa Araw ng Kagitingan? Gumawa na lang tayo ng kanta. Gayahin natin ang kabayanihan ng mga Pilipino. Tayo po ay lumakad sa kali at manindigan tayo. Mapayapang pagbibigay ng ating mga damdamin laban sa ginagawang paglabag sa batas ng ating pamahalaan. Yeah? Yung